U.S. Defense Secretary Ashton Carter has reiterated that America's commitment to defend the Philippines is ironclad. The reaffirmation was made by Carter in talks in Hawaii with visiting Philippine Defense Secretary Walter Gazmin. This comes in the wake of increasing tension in disputed territories in the West Philippines. Malacanang welcomed Secretary Carter's statement. Elena Luna reports. Malacanang reiterated the importance of freedom of navigation and aviation in the West Philippine Sea after U.S. Defense Secretary Ashton Carter stressed the commitment of the U.S. government in defending the Philippines. Matagal ng posisyon ng ating bansa yung hindi pagkakaroon ng anumang kilos o hakbang tulad ng isinagawa at isinasagawang reclamation. Dahil ang ating posisyon dyan, habang hindi pa nagkakaroon clear-cut ruling ang arbitral tribunal hinggil sa tamang interpretasyon ng UNCLOS, ay dapat manatili yung status quo. Pero batid natin na taliwas dito ay nagsagawa nga ng reclamation activities na hindi lang naman Pilipinas ang pumansin, kundi katulad na nga ng Estados Unidos at ibang bansa. Marami na ring nagpahayag na hindi ito maghahatid ng benepisyo kung ang layunin ay yung pagpapanatili stabilidad at katahimikan sa ating rehiyon, at patuloy pa rin yung panawagan na hindi dapat maantala ang freedom of navigation at freedom of aviation dito sa pinag-uusapang karagatan dahil mahalaga ito sa pandaigdigang ekonomiya at komersyo. Carter cited the existing Mutual Defense Treaty of the Philippines and the U.S. in the call to end the land reclamation in the West Philippine Sea. PCOO Secretary Sonny Coloma noted the long bilateral relations of the Philippines and the U.S. dating back from 1951 when the first Mutual Defense Treaty was signed. Makikita natin na sa daloy ng panahon ay naging consistent naman, no? At masasabi naman siguro natin na matibay yung pagsasamang yan, no? Dahil mahigit 5 dekada na ang nakalipas mula dun sa kauna-unahang Mutual Defense Treaty. At merong adage, no, na yung aksyon mas matimbang yung kesa sa salita. Kaya ang mas mainam na tunghayan ay yung mga konkretong aksyon na isinagawa ng magkabilang panig. At kung paano naman ito nakatugon sa hamon, sa iba't ibang hamon na nakita natin sa daloy ng panahon. Senator Bongbong Marcos suggests the Philippine government should explore back-channel diplomacy to solve the West Philippine Sea dispute. Malacanang reiterated its rules-based approach. Ang ating posisyon na makailang ulit ng inilahad at ipinaliwanag ni Pangulo Aquino dito at sa iba't ibang mga forum, no, sa ibang bansa, ay nakabatay doon sa rules-based and diplomatic approach at yung pagkilala sa prinsipyo ng ASEAN centrality dahil bilang bahagi ng ASEAN kasama tayo doon sa Declaration on the Code of Conduct. At kaisa din tayo ng lahat ng mga bansa na magkaroon ng legally binding code of conduct. Lahat ng mga opsyon, lahat ng mga alternatibong pinag-iisipan ay dapat na maging consistent doon sa hayag na patakaran hinggil dyan. For the People's Television, Elena Luna.